Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ngunit kahit na ano pa man saad ni Wu or hindi maaaring siya ay maghintay lang sa lugar na ito, walang sino man ang maaaring makakuha sa mga bagay na dapat sa kanya. Samantala sa isang partikular na silid naman ay makikitang nagawa ng mas stabilize ni Fairy Lichen ang kanyang foundation tumayo at idinagdag na bukod pa dun ang foundation establishment technique na ito ay talagang napaka-profound, malamang ito raw ay isang secret technique ng isang major sect. Umano'y base sa mga katagang binitawan ng lalaking iyon lumalabas na ang taong iyon ay marami ng napatay na mga disciples at nawasak na mga sekta, tiyak na ang taong iyon ay isang hidden almighty. Gayunpaman bakit naman daw ba nun kailangan ang eternal law na nasa loob ng kanyang katawan hindi raw ba kaya na ang eternal law na ito ay isang bagay na lubhang napaka-valuable? Well whatever ang bagay daw na iyon ay naibigay niya na no way na iyon ay mababawi niya pa mas maiging siya raw ay mag-focus na lang sa pag-restart sa kanyang cultivation. Humakbang palabas ng silid idinagdag na malamang iyon ay sumailalim sa secluded cultivation pagkatapos nung makuha ang kapangyarihang iyon at kung ang lugar na ito ay safe enough, ayos lang sa kanya na manatili rito ng mas matagal pa. Nang bigla na lang bumaba mula sa hagdan si Zing or Hey Fairy Lichen bungad niya it's only been a while, ngunit mukhang ang cultivation nito ay bumaba na ng husto. Well iyon naman daw ay hindi na nakakagulat, since ang mga bulaklak ay talagang nalalanta. Hey Beach tugon naman ni Lichen nagtanong kung ano ang price na ibinayad nito upang makuha ang tulong ng taong iyon na makawala mula sa kanyang kontrol, may pagyayabang na sumagot si Zing na sila ay magkaibigan kaya natural lang na iligtas siya noon. Sinabi ni Lichen na ito ay nagmakaawang iligtas niya noon kumuha lang siya ng kapalit mula rito, ngunit hindi niya inaasahang susuklian nito ng kawalan ng utang na loob ang iginawad niyang kabaitan umano'y napakalinaw na ito ay ipinanganak na tampalasan. How dare you tugon ni Zing ang pangahas naman daw nitong i-bring up pa ang patungkol sa bagay na iyon, well maaari naman dong patayin niya na lang ito rito mismo ngayon din. Agad na ipinirform ang mirror reveal ang umatake umiwas si Lichen, at habang isinasagawa niya ito ay napasabi sa kanyang isip na nawala na sa kanya ang kapangyarihan ng eternal law at kaka-establish niya lang ngayon sa kanyang foundation, na nangangahulugang sa kasalukuyan ang kanyang mga abilities at level ay walang panama sa babaeng ito. Habang lulan sa tren ng kanyang kaisipan ay bigla na lang mayroong dumapli sa kanyang kaliwang balik at tumawa si Zing at mas nilakasan pa ang volume ng kanyang pagtawa. Sambit niya tingnan mo raw ito napakalamya at napakatanga na ngayon, nagtanong kung nasaan na yung mayabang at mapang-utos na attitude nito noon. Sinabi ni Lichen na noon ginawa nito ang lahat upang makasurvive lang at ngayon turn niya na naman. Nakikita naman nitong siya ay nasa malalang kalagayan ngayon ngunit ang inaasta nito ay mas malala pa kaysa sa inasta niya noon. Sumigaw si Zing na tumigil na ito sabay perform sa kanyang mirror shining technique, nagpakawala patungo kay Lichen. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Lichen nagsabing hindi niya na maiiwasan pa ang atakeng ito, lumalabas na wala na siyang iba pang choice kundi ang labanan ang babaeng ito. Nag-perform ng isang defensive skill nagsabing ang skill na ito ay na-master niya sa kasagsagan ng pag-establish niya sa kanyang pundasyon mapag-aalamang ang skill na ito ay walang iba kundi ang isa sa 36 stances ng Xinwu martial arts, ang Xinwu Shield. Sa pamamagitan nito ay nagawa niyang maharang ang paparating na atake, gayunpaman maririnig ang tunog ng pag-crack ng barrier. Tumulo ang isang butil ng pawis ni Zing nagsabing ang level nito ay bumaba na ng husto kaya papaanong nangyaring mayroon pa rin itong tinataglay na ganitong kapangyarihan, dinagdagan ang puwersa ng kanyang atake. Tuluyan ang nabasag ang barrier dam mura ni Lichen na patanong kung talaga bang siya ay mamamatay sa ganitong paraan, hindi niya raw ito matatanggap, nang bigla na lang nag-extend ang isang vine pinigilan ang paparating na atake, binasag. Sambit ni Lichen ito raw ay, teka lang ano nga raw ba ang pangalan ng lalaking iyon, hindi niya pa raw iyon na itatanong. Pasigaw na nagtanong si Zing kay Chen Fan kung bakit nito iniligtas ang babaeng ito hindi raw ba't alam naman na nito kung ano ang ginawa ng babaeng ito sa kanya, subalit siya ay binigyan lang ng isang hampas ni Chen Fan. Nagsabing dinumihan nito ang kanyang tahanan palalagpasin niya ang bagay na ito sa pagkakataong ito ngunit sa susunod, ito ay magbabayad na gamit ang kanyang sariling buhay.
Isa pa puwersahan niyang kinuha ang cultivation core ng babaeng ito kaya nararapat lang na i-compensate niya ito. Sinabi ni Xing na ngunit ito ay sinusubukang patayin ng babaeng ito, sumagot si Chen Fan na ngunit hindi ba't alam naman na nito ang dahilan, kung kaya kapag talagang ito ay napaka-ungrateful at magpatuloy pa sa panggugulo sa kanya gamit ang affection bilang excuse, siya ay mapipilitin ng bigyan ito ng choice. At panghuli, wag na raw nitong muling gambalain pa ang kanyang secluded cultivation, ang pasensya niya para rito'y napaka-limitado na lang. Napangisi si Li Chen sa kanyang narinig so saad niya kay Xing so ganito raw pala ito tinatrato ng kanyang kaibigan, nilalatigo ng ganun-ganun lang. Humakbang at idinagdag na lumalabas na sa kanya pa rin kumampi ang taong iyon sa kabila ng ginawa niyang pagtatangka sa buhay noon. Umupo at idinugtong na kailangan niya munang magpahinga ng kaunti, maaari na itong umalis ngayon. Hasambit ni Xing sabay baling maghintay lang daw ito, ngunit nagtanong lang si Li Chen kung sino ito sa tingin nito, bakit naman daw ba siya makikinig rito at maghihintay, kung talagang ito ay mayroong guts, sumugod itong muli sa kanya. Humakbang na si Xing patungo sa pinto at makalipas ang ilang sandali, sa labas ay napatanong sa kanyang isip kung bakit siya tinatrato ng ganoon ni Chen Fan sa harap ng ibang tao, talaga raw bang siya ay hindi nun gusto, hindi iyon daw ay nangangahulugan lang na mas malapit si Chen Fan sa kanya kaya iyon ay umaasta ng mas casual sa kanya. Naglabas ng isang item, idinagdag na siya ay higit na mas nakahihigit mas maganda at mas bagay kay Chen Fan kaysa sa babaeng iyon, natitiyak niyang makukuha niya ang puso ni Chen Fan, mukhang ang babaeng tinutukoy niya ay si Qiyong. Samantala sa karagatan naman ng kamalayan ni Chen Fan ay kasalukuyan niyang iniaalay sa Tree of Origin ang Eternal Law. Makalipas ang ilang sandali umusbong ang isang dahon, gumana saad niya. Inextend ang kaliwang kamay patungo sa dahon, nagsabing sa ganitong paraan siya ay makakapaglakbay na patungo sa bagong mundo, gayunpaman ang sandaling ito ay hindi pa ang tamang panahon. Idinagdag na nung nakaraan siya ay nagsuffer ng napakatinding impact nung siya ay tumawid mula sa mortal world patungo sa mundong ito, na nagdulot sa kanya ng amnesia at kasayangan ng oras. Sa kabutihang palad si Xing ay nasa trouble din nung sandaling iyon na nagdulot upang siya ay makahanap ng pagkakataon na ma-align ang kanilang mga interest at mabilis na makaalis mula sa suliraning iyon. Pagkatapos nun ay na-regain niya na ang kanyang alaala at ginamit ang kanyang Qingdi Longevity Body bilang pundasyon at ang alchemy naman bilang guide, siya ay nag-take ng alternatibong landas upang ma-rebuild ang kanyang cultivation. Kaya sa susunod na siya ay maglalakbay sa kalawakan, siya ay magiging mas maingat at magiging mas handa. Kailangan niyang ma-fulfill ang kanyang pangako kay Qiyong, kailangan niyang makahanap ng mundo kung saan sila ay malaya at mananatiling magkasama sa magpakailanman. Gayunpaman biglang binulabog ng isang pagsabog si Chen Fan na siyang nagdulot upang siya ay magising sa kanyang pisikal na katawan. Lumalabas na ang mga pag-atakeng ito pala ay nagmula sa babaeng elder na matagal nang naghahanap sa kanila, yung parehong elder na humabol sa kanila noon ni Xing pinupuntirya ang barrier na pumuprotekte sa pisikal na katawan ni Chen Fan. Hasaad ng elder isang mountain protection formation na nakadisguise bilang illusion, para sa isang third-rate na sekta ito raw ay makakapasa na bilang isang grand formation. Muling nag-perform ng isang offensive stance, idinagdag na gayunpaman sa kanyang mga mata ang bagay na ito ay isa lamang child's play, agad na nagpakawala, binasag ang barrier at illusion. Nag-perform ng isa pang skill, sinabihan si Chen Fan na tumigil na sa pagtatago, umano'y nararamdaman niya ang presensya ng Tree of Origin, alam niyang ito ay nasa loob. Thus, ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan, lumabas mula sa void good saad niya, mukhang ito raw pala ay napakamasunurin, na bigla ang elder sa kanyang narinig. Idinagdag ni Chen Fan na nung nakaraan ay sinabihan niya itong tumungo sa kanya ng personal nang matapos na ang lahat in one go, at ngayon talagang ito raw ay tumungo sa kanya ng personal, good girl, dagdag niya pa. Lapastangan sigaw ng elder, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na siya ay palaging nagbibigay ng malinaw na reward at parusa, at yung mga masunurin ay nakakatanggap ng reward mula sa kanya. Idinagdag na bibigyan niya ito ng tsansang umalis na lang ngayon at mangakong siya ay hindi na muli pang guguluhin, kapag kaganoon ang ginawa nito siya ay magpapanggap na lang na ito ay hindi tumungo rito. Ano, sambit ng elder, hindi makapaniwala sa kanyang narinig, sabay tawa at release ng enerhiya, hahaha, ito raw ay napakayabang,
Arrogant boy, dagdag niya, papahihirapan niya raw ito sa loob ng libo-libong taon, gagawin niyang impyerno ang buhay nito. Hatugon ni Chen Fan, lumalabas na mukhang hindi niya na maiiwasan pa ang gulong ito ngayon. Naghandang umatake ang elder, habang nag-infuse naman ng chi si Chen Fan, nagsabing maaari niyang gamitin ang Xinu Sword upang idil ito. Umatake ang elder, sumugod si Chen Fan, nagsalubong ang dalawa, habang sa kabilang dako naman ay mapag-aalamang nasasaksihan ng dalawa ang nangyayaring labanan. Nabahala si Xing nang mapansin kung sino ang kalaban ni Chen Fan, habang si Li Chen naman ay napasabing buti na lang at wala siyang anumang kinalaman sa matabang babaeng demon na iyon, kaya hindi na mahalaga pa sa kanya kung sino man ang matalo sa kanilang dalawa. Pumalag si Xing sa kanyang narinig, nagtanong kung papaano nito nasasabi ang bagay na ito. Umano'y hindi nito deserve ang kabaitan ni Chen Fan, ngunit sinabi lang ni Li Chen na ang kailangan niya lang gawin ay ang i-consider ang kanyang sariling interest. Pakiusap, sambit ni Xing sa kanyang isip. Pakiusap Chen Fan, kailangan daw nitong manalo. Paghawi ng shot ay makikitang napaatras ang Demon Elder. Hasaad niya talagang nagawa nitong magdulot ng pinsala sa kanyang katawan, mukhang talaga raw palang mayroon itong lakas. Gayunpaman yun lang yun at hanggang dun lang sabay restore sa natamo niyang sugat sa kamay. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, sabay bitaw ng sunod-sunod na slash. Napasigaw ang elder, nagsabing ito ay kahalintulad sa isang annoying na langgam. Ipinikit ang kanyang mga mata, kumalmat, inilahad na ang ganitong uri ng atake ay nagpapakita lang sa incompetence nito. Muling umatake si Chen Fan, iminulat ng elder ang kanyang mata, got you saad niya, subalit siya ay nagtaka ng mapansing bigla na lamang naudlot ang bibitawan niya sanang atake. Sinabi ni Chen Fan na kung hindi nito kayang durugan ang isang hamak lang na langgam, then ito ay walang silbi. Hasambit ng elder, mamatay na raw ito, sabay cast uli ng skill. Gayunpaman, sa isang snap lang ni Chen Fan ay kumawala ang ilang mga sword intent, tumama ng direkta sa katawan ng elder na siyang naging dahilan upang danasin nito ang pansamantalang pagka-paralisa. Ano, hindi makapaniwalang sambit niya, talagang nagawang ma-invade ng sword intent nito ang kanyang katawan. Great, sambit ni Xing mukhang si Chen Fan daw ang mananalo. Hindi sabat ni Li Chen, nagsabing ang bagay na ito ay mas lalo lang na nagpalala sa sitwasyon, na siya namang ipinagtaka ni Xing napatanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Nagtanong si Li Chen kung hindi ba nito nakikita na hindi tinalo ng lalaking iyon ang demon na iyon, sa halip ay pinalaya niya pa ito. Sinabi ni Chen Fan sa elder na nagiging considerate lang siya at binigyan ito ng way out, habang nagtanong naman ang elder kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumagot si Chen Fan na binigyan niya ito ng rason upang naturally abandon ang clumsy at malaking katawan nito, tinanggal niya ang seal. So, tugon ng elder, so napansin pala nito. Sumagot si Chen Fan na sinabi niya nang tatapusin niya ang bagay na ito once and for all, kaya ipakita na raw nito ang kanyang tunay na anyo. Ngumisi ang elder, biglang nagmelt ang kanyang kasalukuyang anyo, nag-release ng matinding enerhiya, isang malaking pagsabog ang naganap. Kasabay ng dahan-daang pagtila ng usok ay ang paglitaw at pagangat ng kamay ng elder, nagsabing nililigawan nito ang kamatayan, lumalabas na mukhang ito na ang sinasabing tunay niyang anyo. It's a pity, dagdag niya, dahil hindi niya ito maaaring ibilanggo at torture sa ngayon dahil ito ay mamamatay dito mismo ngayon din. Territory bigkas, kasabay ng pag-expand ng matinding lilang enerhiya pumulibot sa kanilang dalawa, mukhang sila ngayon ay nasa loob na ng sinasabi niyang territory. Sinabihan si Chen Fan na ito ay hindi na makakatakas pat agad na umatake, nagawang ma-deflect ng ating bida. Go on, saad ng elder, at muling umatake ang pressure na ito. Sambit ni Xing ito ay lubhang napakatindi, sila ay mamamatay silang lahat dito. Habang sinabi naman ni Li Chen na pagka-reveal ng babaeng demon na iyon sa kanyang tunay na anyo ay agad nitong sinil ang buong area na mayroong saklaw na libo-libong milya, ginawang kanyang sariling teritoryo at naging master ng mismong teritoryo na ito. Sa kabilang banda naman ay napasabi ang elder na nagawa niya ng mamobilize ang lahat ng spiritual energy na sakop ng territory na ito, kaya papaanong nangyaring nagagawang ma-withstand ng isang tao ang lahat ng spiritual energy na ito sa loob ng isang napakalaking teritoryo. Isa pa, nagawa nitong masense ang kanyang seal, ang kaalaman nito ay talagang katangi-tangi. Muling umatake, idinagdag na bukod pa dun nagawa nitong mabasag ang kanyang seal, iyon ay nagpapakita lang sa kapuri-puring abilidad na mayroon ito.
Gayunpaman ang ginawa nitong pagpapalaya sa kanya ay nagpapakita rin sa foolishness at recklessness nito at hindi niya ito bibigyan ng simpatsya dahil doon. Ito raw ay mamatay na isang pagsabog ang dumatal, ang presensya ni Chen Fan ay naglaho. What a pity, saad ng elder, ang isang interesanteng laruan ay tuluyan ng naparam, hindi niya na ito makakalaro pa. Nang biglang mayroon siyang napansin na patanong kung mayroon pa bang iba, umatake sa isang direksyon, mararamdaman ang impact ng pagsabog, mapapansing ito ay napakalapit lang sa kinaroroonan ng dalawa. O saad ng elder, mula sa ilalim ng lupa ay bigla na lang umahan ang maraming bilang ng mga flying swords, kasabay nito'y ang muling paglitaw ni Chen Fan. Sinabi ng elder na muntik niya nang makalimutang mayroon itong Tree of Origin, kaya ang pag-breakthrough mula sa mundong ito ng pansamantala hindi mahirap para rito, kung ganun salamat sa paalala. Dahil sa Tree of Origin hindi niya pa ito maaaring burahin, sabay hiwa sa likod ng kanyang kaliwang kamay, mula rito'y lumabas ang isang thread. Idinagdag na hindi niya alam kung papaano nito nakuha ang Tree of Origin, ngunit salamat sa pagdala nito patungo sa kanya. Umano'y hanggat makuha niya lang ang Tree of Origin, siya ay makaka-breakthrough na mula sa mundong ito, makakapunta sa deity realm at magiging isang true goddess. Ang thread ay naging web, lalambutin si Chen Fan. Saad niya, umano'y pakiramdam niya tila ba na-experience niya na ito noon. Iyon ay nangyari sa kanyang home planet at siya ay nanalo sa isang move lang sa itaas ng isang lawa. Nag-infuse ng chi at idinagdag na gaya sa mga nangyari na noon, ang kanyang sword intent ay babasagin ang lahat ng bagay at ganoon na nga mismo ang binabalak niyang gawin sa web na patungo sa kanya. Imposible hindi makapaniwalang sambit ng elder, ang web na ito ay binuo mula sa kanyang source power at refined na mula sa hindi mabilang na mga trials. Idinugtong na sa mundong ito, bukod doon sa 3 na kasing level niya lang, ang bagay na ito ay imposibleng mawasak ng iba. Gayunpaman, sa kabila ng mga sinabi niya ay hindi pa rin tuluyang nawawasak ni Chen Fan ang web, at sa sandaling ito ay may lumalabas ng dugo sa kanyang bibig. Taglay ang aura ng kumpiyansa at pagmamayabang ay in-emphasize ng elder na sinabi niya na, ito ay ganap na imposible. O talaga ba, pangising sambit ni Chen Fan, nagsimula na sa pagpigtas sa mga thread ng web. Hindi makapaniwalang sambit ng elder, ang sword intent ni Chen Fan ay nagpatuloy sa pagdulot ng pinsala. Imposible, saad ng elder, at ni ito pa raw ay hindi ang kapangyarihan ng Tree of Origin. Ito raw ay, tinanong si Chen Fan kung sino ba talaga ito. Sumagot ang ating bida na siya ay isa lamang hamak na ordinaryong passerby. Saad ni Li Chen, isang ordinaryong passerby, habang kapansin-pansin namang may kung anong nangyayari kay Xing Er. Wag mo akong patayin, wag mo akong patayin, paulit-ulit na sigaw niya habang nakalapat ang dalawang kamay sa magkabilang tenga. Nag-perform ng isang spell ang Elder Demon, nagsabing sa ngayon ang Tree of Origin ay hindi na ganoon kahalaga. Tinawag si Chen Fan na isang napakalaking banta. Umano'y ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang i-eliminate ito, subalit bigla na lamang naudlot ang isinasagawa niyang spell, pagdampi ng isang dahon sa kanyang kamay na siyang labis niyang ipinagtaka. Maririnig ang malakas na dagandong, kapansin-pansin ang mga berdeng enerhiya na papalapit sa elder, at sa isang kisap matay mayroong pumulupot na vine sa kanyang katawan na siyang labis niyang ikinagulat. Isinagawa ni Chen Fan yung parehong move na ginawa ng elder kanina, ngunit ang hiway nasa ibabang bahagi ng kanyang kanang palad. So saad ni Chen Fan, so iniisip daw ba nitong ito lang ang mayroong kakayahang i-harness ng direkta ang source power na nasa dugo? Lumitaw ang napakaraming mga dahon, mukhang ito ay ang kapangyarihan ng kanyang Qingdi longevity body. Imposible, sambit ng elder, imposible, ito raw ay imposible. Ngayon, saad ni Chen Fan, ito ay mayroon na lang iisang choice, ang mga naturang dahon ay nagsidapoan sa elder at isa-isang nagsisabugan. Pagkatapos ng mga pagsabog ay pumalit ang makapal na usok, makikita ang silhouette ng elder kasabay ng dahan-dahan nitong paghawi, at habang papalapit sa kanya ang lente, ay maririnig ang pagbitaw niya sa mga katagang deserve nitong mamatay. Syempre si Chen Fan ang tinutukoy niya. Idinagdag na hindi katulad nung kaninang dambuhalang demon seal ang katawan na ito ay ang kanyang tunay na dugo at laman ito ay nang ahas na magdulot ng pinsala sa kanyang pisikal na katawan, nagpakawalan ng nakakabinging sigaw kasabay ng kanyang pag-atake. Dumagundong ang buong kabundukan sa tindi ng pressure. Hindi saad ni Xing Er, habang napatanong naman si Li Chen kung magagawa ba nitong manalo, ano na ang gagawin nito ngayon upang manalo.
Sa tindi ng pressure ay tuluyan ng bumigay si Zinger habang napasabi naman si Chen Fan na ang repercussions pa lang ng atakeng ito ay tila ba napakahirap na para sa kanyang Qingdi longevity body na i-endure, naglaho pagtama ng atake naging sangasanggang kidlat. Napasabi si Li Chen na sa isang kisap matay ang aura ng taong iyon ay tuluyang naglaho haso ang atakeng iyon ay hindi no nagawang ma-endure, habang sa kabilang banda naman ay umalangaw ang tawa ng elder sa wakas nagawa niya na raw itong mapatay. It's a pity na hindi niya nagawang makuha ang Tree of Origin gayunpaman iyon ay hindi na mahalaga, ang wasakin iyon ay higit na mas maigi kaysa sa mapunta sa tatlong iyon.